Barangay Love Stories. Maraming iba't ibang kwento ang mga pagkain sa ihawan. Pero may mga kwento na masarap balikan lalo na kung ito ay tungkol sa pagmamahalan. Ikaw, kabarangay, anong pagkain sa ihawan ng paborito mo? Dear Papa Dudut, maraming pagkain sa ihawan ang masarap at talaga namang nakakabusog. Pero marami ring kwento ang maaaring mabuo sa ihawan na ating madadaanan. Mga kwento na may maganda, masaya o minsan ay malungkot na katapusan. Pero palagi pa rin nakakapag-iwan ng aral sa buhay ng ibang tao. Hello Papa Dudut at magandang tanghali po sa inyong lahat. Just call me Cindy. 29 years old at nagtatrabaho bilang telemarketer dito sa Pangasinan. Matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo para magbahagi ng aking kwento. At matagal-tagal din bago ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi sa totoo lang ay hindi madali para sa akin ang balikan ng parteng ito ng buhay ko. Pero gagawin ko dahil sigurado ako na makapag-iiwan po ito ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Papa Dudut, madalas na ako ang bantay noon sa ihawan ng tita ko. Part-time job ko na rin yon para may pandagdag ako sa allowance ko at pambayad ng tuition fee ko. Nag-e-enjoy naman ako sa ginagawa ko lalo na sa paggawa ng mga sauce ng iniihaw naming pagkain. Marami rin kaming nag-iihaw sa lugar namin pero isa ang mga tinda namin sa palaging maraming customers. Ako kasi ang pinakabata at masasabi ko na pinakamaganda sa mga nag-iihaw sa lugar namin. Nag-i-enjoy din talaga ako noon sa ginagawa ko pero na lamang kapag ang kapitbahay na naming si Polo ang bumibili ng ihaw. Kaklase ko sa college at kapitbahay ko si Polo, Papa Dudut. Kapag nandun siya sa ihawan ay aasarin niya pa ako bago niya ibigay ang mga order niya na isaw, Betamax at Adidas. Palagi niya akong inaasar na amoy inihaw na raw ako. O kaya ay parang sa mangkukulam na ang magulo kong buhok. Paulit-ulit siyang ganon sa akin kahit pa sa school namin. Kaya naisip ko para makaganda sa kanya ay ginawang ko ng special sauce ang mga ihaw na binili niya, Papa Dudut. Uy, Pango! Luto na ba yung mga order ko? Nagugutom na kasi ako eh. Uy, ba't tayo mo ako pansinin? Ba't kaya hindi namamansin to kahit nandito na ako sa harapan ng ihawan niya? Uy, Pango! Tinatanong kita, luto na ba yung mga order ko? Cindy, luto na ba yung 3 isaw, 2 Betamax at 1 Adidas na pinaihaw ko kanina? Ayan! Alam mo naman pala ang pangalan ko kung ano-ano pang tinatawag mo sa akin. Sorry na. Alam mo naman na sanay akong tinatawag kang Pango kasi... Kasi pangong ilong ko. Alam ko na yon kasi araw-araw akong humaharap sa salamin, Polo. Kaya hindi mo na yung kailangang ulit-ulitin sa harapan ko. So napipikon ka na niyan? Hindi. Bakit naman ako mapipikon? Hindi ka naman talaga magaling mang-asar. Ayun naman pala eh. Huwag ka nang masungit dyan. Ngumiti ka na para naman lumabas yung 2 dimples mo. Yun na nga lang nagpapakit sa'yo eh. Tapos ngayon inuuto mo naman ako. Eto kapag inaasar ko, naiinis. Kapag nagsasabi naman ako ng totoo, nagsusungit. Hindi ko na tuloy alam kung saan ako lulugar sa'yo eh. Ewan ko sa'yo. Teka, ilalagay ko lang sa plastic tong mga order mo na makaalis ka na dito sa harapan ng ihawan namin. Wag na, dito ko naman kakainin yung mga inihaw na order ko eh. Dine-in ako. Okay, sige. Ito. Ayan, salamat. Maglalagay na rin ako ng sauce dito sa plastic cup ko. Ay, huwag ka diyang kumuha, Polo. Ha?
Bakit? Kasi may ginawa kong special sauce. Ito ang bote oh. Parang bago nga yung sauce na yan ah. Ikaw ba mismo gumawa niyan? Oo. Weh, di nga. Oo nga. Kung ayaw mo nito, tatago ko na lang ulit dito sa may ilalim ng mesa para… Ito na nga oh, akin na yung bote. Maglalagay na ako ng gawa mong special sauce na yan dito sa plastic cup ko. Ayan naman pala, ang dami mo pang sinasabi. Parang ang daming sili nito ah. Hindi naman masyado. Sakto lang. O ito na yung bote ng special sauce mo. Salamat. Sasawsaw ko na rito yung isaw ko. Sige, para malasahan mo na sobrang sarap talaga niyan. Oo, ito na nga oh. Ano, Polo? Masarap ba? Cindy! Grabe, sobrang sarap nitong special sauce na gawa mo. Nagustuhan mo? Hindi ko lang gusto. Gustong gusto. Sobra. Hindi ka naanghangan? Maanghanga yung sauce pero sakto lang para sa akin. Ang dami ng sili na dinurog at nilagay ko sa sauce. Sakto lang yung anghang para sa'yo? Oo, saktong-sakto nga lang. Mahilig talaga kasi ako sa maanghang. Pumapapak nga ako ng sili sa amin eh. Lagyan mo pa nga ako dito sa plastic cup ko ng special sauce mo. Sige na. Para mahigop ko. Ang sarap talaga eh. Okay. Sige. Ito. Papa Dudut, naiinis talaga ako ng araw na yon kasi sinadya ko na mas ang hanga ng sauce na para sa pagkain ni Polo. Gusto ko nagantihan siya sa mga pangaasar na ginagawa niya sa akin pero mas nagustuhan niya pala ang ginawa ko. Malay ko ba na mahilig pala siya sa maanghang kaya hindi rin ako nakaganti sa kanya, Papa Dudut. Tapos nang bumalik pa siya sa ibang araw para bumili ulit ng mga ihaw na tinda namin, ang special sauce ko kaagad ang hinanap niya. Ang sabi ko ay hindi na ako gagawa noon pero paulit-ulit siya nag-request. Kaya napilitan akong gumawa ulit ng ganong klase ng sauce. Mas inanghangang ko pa nga at mas nagustuhan pa ng loko. Mas naging madalas tuloy ang pagbalik niya sa ihawan namin para bumili ng isaw. Ang nakakatuwa lang sa nangyari ay nagsama pa siya ng ibang kabarkada at pinagyayabang niya na masarap ang special sauce ko para sa mga ihaw namin. At nang matikman nila ay karamihan sa kanila ay nagustuhan din talaga ang ginawa kong sauce, Papa Dudut. Grabe, ang baho ko na. Maliligo muna siguro ako bago matulog. May usok na tong damit at buhok ko. Bakit mo naman kasi kami iniwan, mahal? Saan ba ako nagkulang? Binigay ko naman sa'yo lahat ng gusto mo. Bakit? Bakit kailangan na umalis ka pa? Ay, umiiyak na naman si Papa. At mukhang lasing na naman siya. Miss na kita, mahal. Umuwi ka lang dito sa bahay. Kakalimutan ko na lahat ng ginawa mo. Magsisimula ulit tayo ng anak natin. Mamahalin pa rin kita ng paulit-ulit at walang hanggan. Pa? Anak. Mano po? Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Kumain ka na ba? Hindi pa po, pero busog pa naman po ako. May ulam pa dyan sa ref natin. Nagluto ako ng adobong sitaw kanina. Gusto mo ba na ipaghain na kita? Hindi na po, pa. Busog pa po talaga ako, pero salamat po. Kayo po, kumain na po kayo? Hindi pa rin. Bakit hindi pa po kayo kumakain? Busog pa rin naman ako. Nagluto lang talaga ako kanina ng ulam para sa'yo. Busog po ba kayo o mas gusto niyo lang nalunurin sa alak ang sarili niyo? Ang dami na naman po nitong bote ng alak na nandito sa mesa. Ilalabas ko na lang po ang mga to mamaya.
Konti na lang po talaga at malapit na rin tayong magmukhang nangangalakal ang mga bote dahil sa tambak ng mga bote sa labas ng bahay natin. Pasensya ka na anak. Ito lang kasi ang paraan para kahit paano makalimutan ko ang ginawang pangiiwan sa atin ng mama mo. Pa, hindi naman po porke umalis si Mama, ibig sabihin hindi niyo na po aalagaan ang sarili niyo. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit at paano niya nagawa yun, Cindy. Nagtrabaho naman ako ng maayos. Lahat ng hilingin niya, pinipilit kong ibigay sa kanya kahit nahihirapan ako. Yung mamahalin na bag na nire-request niya, mga pagkain, makeup, gamit dito sa bahay at kung ano-ano pa. Anak, alam mo na halos lahat yun. Pilit kong binibigay sa mama mo. Pero bakit ganun? Bakit mas pinili pa rin niyang sumama sa ibang lalaki? At doon pa talaga sa lalaki na mas bata sa kanya. Wala na po tayong magagawa pa. Mas pinili na po ni Mama ang sumama sa ibang lalaki. Ilang taon na rin po ang nakalipas, kaya tanggapin na lang po natin yun. Oo, ilang taon na pero hanggang ngayon, mahal ko pa rin ang mama mo, Cindy. Ganon din naman po ako. Mahal ko pa rin po siya bilang mama ko kahit iniwan niya na tayo. Hindi rin naman po madali para sa akin ang lahat. Pero pinipilit ko pong tanggapin na mas pinili niya ang ibang tao kaysa sa atin na totoong pamilya niya. Kaya sana, ganun din po ang gawin niyo, Pa. Mahirap, pero kailangan nating gawin to. Papadudot na sa 4th year high school ako nang iwan kami ni Mama. Sumama siya sa ibang lalaki kasi ang sabi niya ay hindi na siya mahal o hindi na niya mahal si Papa. Tandang-tanda ko pa noong pinigilan namin ni Papa na umalis si Mama dala ang malaking bag ng mga damit niya. Pareho kaming umiiyak noon lalo na si Papa. Nakikiusap siya na sana ay isipin man lang ako at huwag nang umalis si Mama. Pero matigas si Mama. Sa huli ay mas pinili niyang sumama sa kabit niya kesa manatili sa bahay kasama kami ni Papa. Papadudod pagkatapos ng araw na yon ay malaki ang nagbago kay Papa. Naging lasinggero siya at madalas na ang kinikita niya sa trabaho ay binibili din niya ng alak. Kaya nga ako na mismo ang nagpresenta kay tita na maging tagabantay at tagaihaw sa negosyo niya. Kasi kailangan kong kumita ng pera para hindi ako mahirapan sa pag-aaral ko sa college. Nakita ko kasi kung gaano bumagsak si Papa sa pag-iwan sa amin ni Mama. Kaya naman kailangan kong magpakatatag sa buhay namin nang kaming dalawa lang ni Papa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang araw noon bago ang graduation ko sa high school nang umalis si Mama sa bahay namin. Mula nga noon ay nalulong na nga si Papa sa alak. Ni hindi na rin siya nakapunta sa mismong araw ng graduation ko dahil lasing na lasing siya. Mag-isa lamang ako na umakyat ng stage noon at kinuha ang diploma ko. Medyo naiiyak din ako pero pinigilan ko ang sarili ko. Pilit kong tinatanim sa utak ko na kailangan kong magpakatatag para kay Mama at para na rin sa sarili ko. Kaya nangako ako na pipilitin ko makapagtapos ng pag-aaral. Papadudot na sa 3rd year college ako nang magkasama naman kami ni Polo sa isang research paper. Inis na inis pa ako noon kasi pakiramdam ko ay papahirapan niya lamang ako sa research paper namin. Baka nga ako pa ang gumawa ng lahat ng kailangan para doon. Pero wala akong choice kasi ang professor namin ang nagpartner sa aming dalawa. Ang sabi ko ay bahala na kung ako lang ang gumawa noon. Kaya lang ay hindi ako nakapunta sa araw na kailangan naming tapusin ang research paper. At nagulat ako na kinabukasan noon ay pinasa na ni Polo ang gawa niya na para sa aming dalawa.
Tapos kami pa ang may pinakamataas na grades na nakuha dahil sa pinasa niya. Nag-guilty tuloy ako at kinausap ko siya para pasalamatan noon, Papa Dudut. Grabe, Cindy. Ang sarap talaga nitong special sauce mo. Bagay na bagay dito sa isaw tsaka Betamax na order ko. Halata nga eh. Pangatlong order mo na yan, Polo. Buti at wala pa masyadong customer ngayon. Kaya naluto ko agad ang mga order mo na ihaw. Alam mo, pwede mong pagkakitaan tong sauce mo na to. Paano naman? Gawa ka ng maraming ganito tapos ibenta mo ng bote-bote. Sigurado ako maraming bibili nun. Naku, baka malugi lang ako kapag sinubukan ko yung sinasabi mo. Hindi ka malulugi, maniwala ka sa akin. Eh paano kung walang bumili? Eh di papakyawin ko lahat ng mga special sauce na gagawin mo. Napaka-supportive mo talaga sa akin, no? Sinasabi ko lang kasi nga the best talaga tong special sauce na ginagawa mo eh. Sigurado ako marami ang susuporta at magkakagusto sa lasa ng sauce na to. Nagre-request ka lang naman yata na igawa kita ng isang bote. O sige, gagawan na lang kita mamaya at ibibigay ko sa'yo bukas. Yun oh! Yan talaga hinihintay ko na sabihin mo kanina pa eh. Basta sabihan mo lang ako kung magkano mo ibibenta, willing to pay to. Babayaran ko lahat ng o-ordering ko sa'yo. Hindi mo na kailangan bayaran yun. Uy, hindi pwede yun. Business is business. Babayaran ko yun kasi alam ko na magbibigay ka ng extra effort para gawin yun eh. Ayos lang, Polo. Nung ginawa mo nga yung research paper natin, hindi mo naman ako siningil. Hindi mo naman kailangan bayaran yung ginawa kong yun. Ibang usapan yun. Basta pag negosyo, negosyo. Pero thank you ha. Hindi mo sinabi sa professor natin na ikaw lang mag-isang tumapos ng research paper natin. Bakit ko naman susuluhin yun? Eh mag-partner tayo. Kahit hindi ka nakapunta nung araw na yun, isasama ko pa rin talaga pangalan mo pagpasa ko. Pero ano nga pala yung emergency na sinasabi mo kaya hindi ka nakapunta nung araw na yun? Ano kasi? Ayos lang kung hindi ka komportable na sabihin sa akin yung dahilan. Naiintindihan ko naman yun. Na-ospital kasi si Papa. Sinubukan niya na gawa na masama ang sarili niya. Nung umuwi ako galing sa school noon, nakita ko siyang nakahandusay sa sahig dun sa may sala. At nagkalat ang iba't ibang gamot sa tabi niya. Pinagsabay-sabay pala niyang inumin lahat para ma-overdose siya. Hala, ganun? Pero kumusta naman siya ngayon? Mas maayos na siya ngayon. Bukas pwede na siya makalabas ng ospital. Mabuti na lang daw talaga at nakita ko siya agad. At tinulungan ako ng mga kapitbahay na maisugod siya sa ospital. Nailabas agad nila mula kay Papa yung mga gamot na sabay-sabay niyang ininom. Kaya ayun, walang masamang nangyari sa kanya pagkatapos siya maggamot ng mga doktor. Naku, dapat lang pala na hindi ka pumunta nung araw na yun para tapusin yung research paper natin. Kasi mas kailangan ka ng papa mo. Pero dapat yata hindi ko na natanong. Pasensya ka na. Ayos lang. Mas okay din talaga yung nakakapagkwento ko ng ganito. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi naman ganyan talaga dati si Papa eh. Napaka-responsible niyang padre de pamilya. Pero mula nung iwan kami ni Mama at sumama sa ibang lalaki, malaki na ang nagbago sa kanya. Ilang taon na ang nakakalipas pero halos araw-araw pa rin siyang umiinom ng alak. Hanggang sa ito, hindi ko akalain na mangyayari to. Nagagawa niya na masama ang sarili niya. Siguro, hindi pa rin natatanggap ng papa mo yung pag-alis ng mama mo. Cindy, alam ko na mahirap yan pero kailangan mo na mas maging matatag para sa kanya. Ipakita mo sa papa mo na nandyan ka lang at maaasahan ka niya. Na hindi mo siya iiwan kahit kailan. Papa Dudut, laking pasasalamat ko nang mailigtas ang buhay ni Papa mula sa panganib sa kabila ng ginawa niya sa sarili niya. Naiyak na talaga ako habang ginagamot siya sa ospital dahil sa takot na baka mawala siya sa akin. Ang sabi ng mga doktor ay mabuti na lang at kaagad siyang naisugod sa ospital.
Kung hindi ay mas masama ang pwedeng mangyari sa kanya. Nailabas naman daw kaagad nila ang mga gamot na sabay-sabay nitong ininom para gawa ng masama ang sarili niya. Ilang araw lang siya doon at kaagad din namang nakalabas at nakauwi ng bahay. Pero mula nang makauwi si Papa sa bahay ay malaki ang nagbago sa kanya, Papa Dudut. Kinausap niya ako ng masinsinan at humingi siya ng sorry kasi naging pabaya daw siyang ama sa akin at nangako na babawi sa lahat ng mga naging pagkukulang niya. Kaya naman inayos niyang muli ang pagtatrabaho niya at naging maayos ang buhay namin ng dahil doon. Kasunod noon ay nagsimula nang maging malapit kami ni Polo sa isa't isa hanggang sa sabihin niya sa akin na manliligaw na siya, Papa Dudut. Hi Cindy. Oh, Polo. Mabuti naman nandito ka na. Bakit? Nandyan na ba papa mo? Wala pa. Buti naman. Akala ko nandyan na siya eh. Ba't parang biglang nawala yung kaba mo? Uy, hindi naman ako kinakakabahan. Weh, kahit sabihin ko na nasa kusina na siya? Hindi nga. Nandyan na siya? Joke lang. Wala pa talaga siya pero siguro pa uwi na yon. Lika, pasok ka na. Salamat. Maupo ka na dyan sa sofa. Sige. Sakto, kasi katatapos ko lang magtimpla ng juice. Ay, eto nga pala oh. May dala akong ensaymada. Nakalimutan kong iabot. Lapag ko na dito sa mesa. Itatanong ko na nga sana kung ano yung paper bag na dala mo eh. Nawala sa isip ko na hawak-hawak ko pala yan kanina. Kasi akala mo nandito na si Papa sa bahay. Alam mo, Polo, huwag ka na masyadong kabahan kasi mabait naman yun si Papa. Basta ipakita mo lang sa kanya na malinis ang intensyon mo sa panliligaw mo sa akin. Cindy, malinis naman talaga ang intensyon ko sa'yo. Umpisa pa lang, sinabi ko na sa'yo na seryoso talaga ako sa panliligaw ko. Ayun naman pala, wala tayong magiging problema kasi makikita at mararamdaman naman ni Papa kaagad yan. Magaling siyang bumasa at kumilala ng personality ng isang tao. Basta magpakatotoo ka lang para makuha mo rin agad ang tiwala niya. Oh, may nagbukas ng gate sa labas. Hala? Malamang si Papa na yon. Huwag ka masyadong kabahan ha. Oo naman. Hindi talaga ako kakabahan. Hi pa, Mano po. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Oh, may bisita ka pala. Ah, pa, si Polo nga po pala. Yung kinukwento ko po sa inyo Na na… manliligaw mo? Ah, ikaw pala yung Polo. Magandang hapon po, sir. Huwag mo akong tawaging sir, kasi hindi mo naman ako teacher. Maupo ka na ulit dyan sa sofa. Sige po pa. Salamat po. Anong sabi mo? Naku, joke lang po yun. Ang sabi ko po, Tito. Palabiro pala tong manliligaw mo, no? Medyo nga po. Nakakapagod ang traffic pa uwi dito sa bahay. Makaupo na nga rin dito sa sofa. Ah, pa, eto po ang juice oh. At ensaymada na dala ni Polo. Wala bang gayuma tong dala mong ensaymada, Polo? Ha? Naku, wala po. Hindi ko naman po kailangan ng gayuma para makuha ang tiwala nyo. Pati na po ang puso ni Cindy. Ay, Polo, ano ba yung sinasabi mo? Alam mo, gusto kita. Nagagawa mo pang magbiro kahit basag na yung boses mo nang dahil sa kaba. Ang totoo po, Tito, kahit po na palabiro ako, gusto ko pong malaman ninyo na seryoso po talaga ako sa panliligaw ko kay Cindy. Hindi po talaga ako gagamit ng gayuma o kahit na anong agimat. Pero gagawin ko po ang lahat ng kaya ko para maipakita po sa inyo na malinis po ang intensyon ko sa anak ninyo. Seryoso po ako kay Cindy at patutunayan ko po yun sa inyo sa iba't ibang paraan na alam ko.
Papadudot sa ilang araw na pagkaka-confine ni Papa sa ospital, si Polo ang madalas kong nakakausap tungkol sa buhay ko. Kung ano yung mga pinagdadaanan kong lungkot at hirap na nararamdaman ko mula nang umalis si Mama sa bahay. Para kasing hindi lang siya ang umalis noon, parang pati si Papa ay nawala na rin. Pakiramdam ko noon ay mag-isa na lamang ako. Good listener si Polo, Papa Dudut, at hindi lang yon, mahusay din po siyang magpayo. Sinabi niya na naiintindihan niya ako pati na si Papa. Dapat daw ay masabaan ko pa ang pasensya ko kasi kailangan ako ni Papa sa mga oras na yon. Mahirap pero kailangan kong iparamdam ang presensya ko kay Papa. Para daw ma-realize nito na may anak pa ito na pwedeng kuhanan ng lakas. At laking pasasalamat ko nang mangyari ngayon mula nang makalabas si Papa mula sa ospital. Malaki din po ang pasasalamat ko dahil palaging pinaparamdam sa akin ni Polo na kasama lamang siya or kasama ko siya sa mga oras na pakiramdam ko ay parang mag-isa na lamang ako sa mundong ito. Sa mga panahon na nawawalan ako ng pag-asa noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nagsimula na ring mahulog ang loob ko kay Polo. Siya kasi ang nagparamdam sa akin na may halaga pa rin ako sa mundong ito. Hindi lang yon, sinasama niya pa ako sa simbahan para makinig ng misa. Naging malaking tulong yon para gumaan kahit papaano ang loob ko. Kasi nilapit ako ni Polo sa Diyos. Bagay na unti-unti ko nang nakakalimutan noon bago siya dumating sa buhay ko. Nakakatuwa lang kasi hindi halata kay Polo na palasimba pala siyang tao. Akala ko dahil maingay siya at mahilig mangasar ay hindi niya kayang magseryoso sa buhay niya. Ayun pala siya ang magbabalik ng paniniwala ko sa Diyos ng mga panahon na yon. Papa Dudut, sinagot ko si Polo sa araw ng graduation namin, bagay na kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan. Kasi naging tapat siya sa relasyon namin at wala siyang ibang pinaramdam sa akin noon kung hindi puro pagmamahal lamang. Ang sarap pala talaga sa pakiramdam kapag natagpuan mo na ang taong nakalaan para sa iyo, Papa Dudut. Debs, thank you dito sa iced coffee na dinala mo sa akin, ha? Walang anuman, Bebs. Pero okay lang ba talaga na lumabas ka saglit dito para kausapin ako? Tsaka kunin niya ang iced coffee mo? Oo naman. Kasi may 15 minutes na break ako bago ko simulan ng overtime ko. Pero alam mo, dapat hindi ka na nag-abala pang dumaan dito sa may office namin. Si Bebs talaga oh. Kahit kailan hindi ka naging abala sa akin. Kahit out of the way ang opisina namin pauwi sa bahay nyo. Oo naman. Kahit maipit ka sa traffic ng 2 oras. Kasi pinuntahan mo pa ako dito. Kahit hindi pa ako makauwi sa bahay namin. Ayos lang sa akin. Basta makita lang kita ngayong gabi. Since nasabi mo sa akin na may 2 oras kang overtime ngayon, kaya dinalaan kita ng paborito mong iced coffee. Yan kasi ang nagpapagising sa'yo tsaka nagbibigay ng lakas para lalo ka sipagin, di ba? Oo, kaya lang may kulang eh. Ha? Ganon? Ano pang kulang? Siyempre, yung mahigpit na yakap ng bebs ko. Yun lang pala eh. Huli ka, ayakapin kita ng mahigpit na mahigpit. Ay, sarap naman ng yakap ng bebs ko. Sisipagin talaga ako nito sa overtime ko sa trabaho. Aba dapat lang. Ang sarap ko kayang yumakap. Sobrang sarap, bebs. Kung pwede nga lang, hindi na ako umalis pa sa pagkakayakap mo sa akin. Sabi ko naman sa'yo, Bebs hintayin ko na lang matapos overtime mo. Wag na, kasi 2 oras pa yung nakaplat na overtime ko. Marami naman ako matatambayan sa paligid. May convenience store dun. Marami ring mga fast food dito, kaya mahihintay talaga kita. Pero maiinip ka lang sa paghihintay na gagawin mo sa akin. Bebs, kahit kailan, hindi ako maiinip basta ikaw ang hinihintay ko. Ito naman ang daming baon na hirit. Pinapakalig mo lang ako eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo.
Gusto talaga kitang makasama sa lahat ng oras. Pero alam ko naman na meron tayong kanya-kanyang priorities. Kaya okay lang talaga sa akin na maghintay na matagal kung alam ko naman na yung kapalit konting oras na magkakasama tayong dalawa. Alam mo kasi, Bebs, sa bawat minuto na kausap o kasama kita, walang kapantay ang saya na nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag talaga pero sobrang saya ng puso ko, ganun. Tsaka alam ko naman na napapansin mo na yun talaga yung gusto kong palaging iparamdam sa'yo. Yung walang kapantay na pagmamahal ko para sa'yo, Bebs. Teka, ba't ba ako naiiyak sa mga sinasabi mo ngayon, Bebs? Oo nga, pati tuloy ako medyo naluluha na rin. Ewan ko ba? Ay, Dapat kinikilig ako at natutuwa. Pero hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Bebs, salamat ha. para saan? Para dyan sa kape? Hindi lang para dito sa kape. Kung hindi, para sa lahat ng oras na minahal mo ko. Alam mo, mula nang maging close tayo noon dahil sa special sauce na ginawa ko para sa'yo, nagsimula magbago ang pananaw ko sa buhay ko. Mas naging maayos ang lahat sa sarili ko. Kaya salamat. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Naalala ko pa, Papa Dudut, nung araw na sinagot ko ang panliligaw ni Polo. Halos maluha siya nang sabihin ko sa kanya na girlfriend na niya ako at boyfriend ko na siya. Hindi siya makapaniwala noon at niyakapan niya ako ng napakahigpit para maramdaman niyang hindi siya nananaginip lamang ng araw na yon. Nangako rin siya noon na kahit kailan ay hindi niya ako lolokohin, sasaktan at wala siyang ibang gagawin kung hindi paramdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Tinupad ni Polo ang lahat ng mga pangako niya, Papa Dudut. Lalo na nga nang magsimula na kaming magkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Siya ang palagi nagpaplano ng mga bagay na para sa celebration ng date namin. Marami rin siyang plano para sa future namin. Palagi siyang excited na pag-usapan ng hinaharap. Sabi ko nga ay i-enjoy muna namin ang buhay binata at dalaga namin. Pero palagi niyang sinasabi na mas ma-enjoy niya ang buhay niya kapag mag-asawa na kami. Nang gabi na yon, Papa Dudut, ay kakaiba ang pakiramdam ko lalo na nang sabihin ni Polo kung gaano niya ako kamahal. Hindi ko alam kung bakit pero pareho kaming naluha ng mga oras na yon at nang umalis nga siya para bumili ng pagkain para sa food trip namin sa apartment niya ay nagsimula akong hindi mapakali. Lalo na nang hindi na ako makatanggap ng text o tawag mula sa kanya. Hanggang sa isang tawag mula sa mami niya ang natanggap ko pagkalipas ng isang oras. Naaksidente raw si Polo. Bumangga ang sinasakyan nitong motor sa isang malaking truck. Kaagad naman akong pumunta sa ospital kung saan siya dinala at doon ay bumungad sa akin ng isang napakasamang balita. Nakomatose ang lalaking pinakamamahal ko, Papa Dudut. Hello, Pa? Nandito na po ako sa ospital. Oh, akala ko ba uuwi ka muna dito sa bahay pagkatapos ng trabaho mo? Dito na po ako dumiretso. Pero wala ka pang maayos na pahinga, anak. Ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Paano ako hindi mag-aalala? 2 linggo nang nakakonfine dyan sa ospital si Polo. At 2 linggo ka na rin na walang maayos na pahinga. Halos 1 oras lang yata ang itinutulog mo kapag umuwi ka dito sa bahay. At mas madalas nandiyan ka sa ospital. Pa, gusto ko lang po kasi na sa oras na magising na si Polo, ako po yung kauna-unahan niyang makikita. Gusto ko pong malaman niya na hindi ako umalis sa tabi niya, na binabantayan ko siya at hindi ako napagod na alagaan siya. Gusto ko pong maramdaman niya na kahit kailan, hindi na wala ang pagmamahal ko sa kanya. Pero anak, paano kung hindi na siya magising pa? Pa, magigising po si Polo.
Naniniwala ako na magigising siya at makaka-recover agad siya. Matutupad namin ang lahat ng mga plano namin. Tutuparin namin lahat ng mga pangarap na binuo naming dalawa. Pero anak, Sige na po, Pa. Kailangan ko na pong ibaba tong tawag. Kasi papasok na rin po ako sa loob ng kwarto kung saan nakakonfine si Polo. Mag-usap na lang po tayo mamaya. Bye po. Hi, tita. O Cindy, ikaw pala yan. Galing ka pa ba ng trabaho? Opo, dito na po ako dumiretso. Ako na lang po ulit ang magbabantay kay Polo ngayon. Pero may pasok ka pa bukas sa trabaho, di ba? Opo, pero kaya ko naman po magbantay kay Polo ngayon. Nakaidlip naman po ako sa coffee break ko sa office kanina. Sigurado ka ba na kaya mo? Ilang araw ka na rin kasing puyat eh. Opo, wag po kayo mag-alala sa akin. Hindi po ako napapagod o mapapagod na alagaan at bantayan ng anak nyo. Ano po palang sabi ng doktor tungkol sa kalagayan ngayon ni Polo? Ang totoo, hindi maganda. Habang tumatagal daw, mas lumiliit ang chance na magising pa si Polo. Pero may chance pa rin naman po, di ba? Oo, kaya lang. Sinabi na rin ng doktor na kailangan na nating ihanda ang mga sarili natin. Ihanda po para saan? May possibility raw kasi na katawan na ni Polo ang bumigay at tuluyan na siyang hindi magising pa. Cindy, sa tingin ko oras na para… Hindi po tayo susuko, tita. Wala pong susuko sa atin sa pag-aalaga kay Polo. Handa naman po akong tumulong sa iba pang gastusin dito sa ospital hanggang sa magising si Polo. Basta hindi po natin siya susukuan. Wala namang problema sa mga gastos. Kasi maraming kamag-anak namin na nasa abroad ang nagbibigay ng tulong para kay Polo. Kaya lang kasi Cindy, katawan na ni Polo ang humihina sa bawat araw na nandito siya sa ospital. Lalo na kapag inaatake siya ng seizure kahit pa comatose na siya. Nakikita ko kung paano siya nahihirapan habang pinapahinto ng nurse at doktor ang seizure niya. At nararamdaman ko na parang pagod na ang katawan niya at gusto niya nang sumuko. Naaawa na rin kasi ako kay Polo. Napagod na akong makita siyang nahihirapan. Pero sige, kung ayaw mo pang bumitaw, naiintindihan ko. Ang mabuti pa, maiwan na muna kita dito sa kwarto. Bibili lang ako ng kape para sa lahat. Sige po, tita. Polo, babes. Alam ko na naririnig mo ako at nararamdaman mo na hawak ko ngayon ang kamay mo. Babes, gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Sa mga oras na to, sobrang hirap na hirap ako kasi hindi ko alam kung bakit kailangan na mangyari to sa'yo. Bakit kailangan na mangyari to sa relasyon nating dalawa? Ikaw ang anghel ko, diba? Pero bakit kailangan na mahirapan ka ng ganito? Bakit ikaw pa? Polo, palagi mong sinasabi sa akin na lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan. Na kahit sobrang hirap intindihin, kailangan ko magpakatatag sa lahat ng oras. At kung talagang nahihirapan ka na, sige, tatanggapin ko na. Papalayain na kita. Kung naririnig mo ako ngayon, gusto kong malaman mo na kahit sobrang sakit para sa akin, tatanggapin ko na. Pinapalaya na kita. Pwede ka na magpahinga, Polo.
Mahal na mahal kita, tatandaan mo yan. Mahal na mahal kita, Polo. Mahal na mahal. Papa Dudut, ang pagdating ni Polo sa buhay ko ang isa sa palagi kong pinagpapasalamat sa Diyos. Kasi malaki talagang naging impact ng presensya niya para bumalik ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Malapit na rin kasi akong bumagsak noon, sa totoo lang. Malapit na akong magalit kay Papa kasi parang halos pinabayaan na rin niya ako. Malapit na akong magtanong sa Diyos kung bakit parang sunod-sunod ang pagsubok na ibinibigay niya sa akin. Pero nang pinakilala niya sa akin si Polo ay doon ko mas naintindihan ang buhay. Nasa oras na parang susuko na tayo ay may isang tao na darating at magbibigay muli ng dahilan para magpakatatag tayo. Pakiramdam ko nga noon, Papa Dudut, ay parang anghel si Polo sa buhay ko. Kasi nang maging malapit kami sa isa't isa, kasunod noon ay ang pagbabago ni Papa. Yung sinimulan na niyang ayusin ang buhay niya para sa akin. Nagsisisi raw siya na pinaramdam niya sa akin na parang pati siya ay nawala na mula nang iwan kami ni Mama. Kaya ginawa niyang lahat para makabawi siya sa akin. Muli niyang inayos ang pagtatrabaho niya at pinatigil niya na rin ako sa pagtitinda sa ihawan para mas makapag-concentrate ako sa pag-aaral. Naalala ko tuloy noon ang sinabi ni Polo, Papa Dudut, na hindi ko dapat sukuan si Papa kasi darating ang araw na marirealize nito na pwede pa nitong kuhanan ng lakas ang presensya ko. At yun nga ang nangyari noon. Dahil muling pinaramdam ni Papa ang pagmamahal niya sa akin, Papa Dudut. Tama si Polo na kahit kailan ay hindi ko dapat sukuan ang magulang ko. At dapat ay hindi rin ako nawawala ng pananampalataya at tiwala sa may kapal kasi walang pagsubok ang ibibigay sa atin kung hindi natin kakayanin na malampasan. Ayun nga lang, minsan talaga ay paulit-ulit na susubukin ang katatagan natin bilang isang tao, Papa Dudut. Nung malaman ko na nakomatose si Polo at napakaliit lang ng tsansa na muli siyang magising. Sinabi ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko siya susukuan. Hindi ako bibitaw at mapapagod na alagaan siya hanggang sa magising siya at makasama ko ulit siya. Pero habang tumatagal, nakikita ko na rin na nahihirapan ang katawan niya, lalo na kapag inaatake siya ng seizure kahit pa sa comatose stage siya. Kaya naman gumawa ako ng napakahirap na desisyon noon. Sinimulan kong tanggapin na kahit kailan na hindi na siya magigising pa. Grabe nga eh. Kasi noong huling beses na kinausap ko siya at sinabi ko na pinapalaya ko na siya, isang oras lang ang lumipas ay tuluyan na siyang nagpaalam sa amin. Pumanaw siya dahil sa cardiac arrest at hindi na muli pang nailigtas ng mga doktor ang buhay niya. Mahirap, sobrang hirap. Pero pinilit kong tanggapin na wala na si Polo, Papa Dudut. Alam ko kasi na hindi niya gugustuhin ang patuloy akong magpakakulong sa kalungkutan. Alam ko na mas pipiliin niyang umalis na kahit papaano. Tanggap ko nang hindi ko na siya makakasama pa. Hanggang ngayon, kahit na ilang taon na ang nakakalipas mula nang pumanaw siya, ay naiiyak pa rin ako. Nandito pa rin ang kirot sa dibdib ko na siguro nga ay mababawasan sa bawat paglipas ng taon. Pero kailanman ay hindi na mawawala pa. Ang mahalaga naman ay alam ko at natutunan ko ng muling maging matatag kahit na hindi ko na siya kasama pa. Papa Dudut, maraming salamat po kung sakali mang mabasa ninyo ang sulat ko. Umaasa ako na kahit papaano ay may inspirasyon at aral itong naiwan sa ating mga kabarangay. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cindy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1